Itinatag ni Cholsa ang kanyang kumpanya sa Gimhae. May magandang dahilan kung bakit niya pinili ang lugar na ito, dahil sa naging insidente noon sa pader ng Gimhae, walang ibang slasher ang may mas mataas na reputasyon doon kundi siya. Sa katunayan, matapos maitayo ang pader, pinagamit ng mga construction company at mga manggagawa sa rehiyon ang kanilang lupa at gusali kay Cholsa ng libre. Kaya't nasabi ni Cholsa, hindi ko akalaing may mga gusali pa pala rito na nakatayo. Sumagot si Arimin, prime location ang building na to. Sigurado ka bang libre natin itong magagamit? Sumabat naman ang isa sa mga tauhan na dati nilang kasama sa construction site, walang halaga ang gusaling to noon, hanggang sa maitayo ang pader. Si Cholsa ang nagprotekta sa pader, kaya karapat-dapat lang. Tsaka hindi naman malaki, popahan lang din naman ito. Pero nasabi ng dalawa, parang nakakahiya naman. Muling nagsalita ang isa sa mga dati nilang kasama, kung ganun ang pakiramdam ninyo, pwede nating isama sa kontrata na mula ngayon. Ang kumpanya ni Cholsa ang bahala sa lahat ng zombie na magtatangkang pumasok sa Gimhae. May mga usap-usapan kasing may butas sa seguridad ng pader dahil sa kakulangan ng sundalo. Kaya naisip ng dalawa, kung ganun, ayos lang. Dito ipinakita ang pansamantalang opisina ng slasher company na Fence. Sa pagpasok nila sa bagong opisina ng kumpanya, makikita ang napakaraming tao sa loob. Sinabi ni Arimin, simula ngayon, 32 slasher na ang sumali sa kumpanya. 19 sa kanila ang pumirma ng long-term contracts na 2 taon o higit pa ang haba. Ang natitira ay nasa semi-freelance na kontrata base sa komisyon. Unti-unti na tayong nakakakuha ng mas maraming slasher. Kung magpapatuloy ito, magiging mid-size company na rin tayo. Sumagot si Cholsa, masaya ako at lumalaki ang bilang natin, pero kailangan nating siguraduhin na may sapat tayong trabaho para sa kanila. Kumusta naman ang progreso sa parteng yun? Sumagot si Jinggu Park, sina Sarangan at Perdo Cho ang naka-assign dyan. Sa ngayon, may 7 tayong maliliit na order para sa mga individual, 3 medium orders na nangangailangan ng 3 o higit pang slasher bawat isa, at isang malaking order na nangangailangan ng 7 o higit pa, kasama ka, Cholsa. Kaunti pa lang ang order natin ngayon, pero may pag-asa na dadami pa ito. Sa ganitong industriya, mahalaga ang magandang reputasyon. Kapag natapos natin ang mga trabahong naka-assign sa atin, mapapansin ng mga tao na maganda ang serbisyo natin at abot kaya ang presyo. Doon tayo makakakuha pa ng mas maraming trabaho. Habang umaakyat sila sa itaas, dinagdag pa ni Jinggu Park, sapat ang pera natin para tumagal hanggang sa kumalat ang pangalan natin, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Sumagot si Cholsa, maganda na may pera tayo, pero kailangan nating maging handa na bayaran agad ang investment kung kailangan. Kapag naging labis ang hinihingi ng mga investor, tatanggihan natin sila at babayaran sila pabalik. Dapat nating ipakita na hindi nila tayo kayang ika-dinner gamit ang pera nila. At sa sandaling iyon, naalala ni Cholsa si Jaeyoung at iniisip niya, ayaw ko nang maranasan muli ang ganoong sitwasyon. Nagsalita si Jinggu Park, gusto mong hawakan ko ang ugnayan natin sa mga investor. Sige, tatandaan ko yan at susubukan kong makahanap pa ng mga negosyo para sa atin. Sumagot si Cholsa, kailangan nating makakuha ng impluwensya, pondo, at lakas paggawa sa industriya, at siguraduhin na walang kalakip na kondisyon. Pagkatapos noon, maaari na nating isakatuparan ang mga plano natin. Nang makarating na sila sa opisina ng ating bida, nagtataka na lamang si Cholsa sa kanyang nakita. May batang lalaki na naghihintay, kasama ang tila bodyguard nito. Dito ay agad bumati ang bata kay Cholsa. Kaya nagtanong si Cholsa kung isa ba itong kliyente. Sumagot si Jinggu Park, wala kang nakaschedule na meeting ngayon, at nasabi ko na rin sa'yo ang lahat ng kasalukuyang kasunduan. Kaya nagtanong si Cholsa kay Arimin, slasher recruit ba siya? Hindi ko maalalang na-review ko ang file niya. Sumagot si Arimin, slasher nga siya, pero may kaakibat na kondisyon, sir. Naalala mo yung sinabi mo tungkol sa mga investor at sa mga hindi makatarungang hiling nila. Sabihin na lang natin na magandang halimbawa siya noon. Kaya pinaliwanag ko na, ang mga mayayaman ay handang gawin ang lahat para mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya, kahit pa ang kapalit nito ay ilagay sa panganib ang buhay ng sarili nilang mga anak. Noong panahon ng diktadorya ng militar, ipinapadala ng mga mayayaman ang kanilang mga anak sa mga military academy. Pagkatapos,
Nang ang mga nagtapos mula sa mga eskwelahang iyon ang naging pinuno ng lipunan, inilipat naman nila ang kanilang mga anak sa mga prestihiyosong unibersidad. At nang naging uso ang pag-aaral sa ibang bansa, humanap sila ng paraan para mailabas ang kanilang mga anak doon. At kahit pagkatapos ang mundo ay wasakin ng mga zombie, hindi nagbago ang ganitong asal. Unti-unting humihina ang kapangyarihan ng sandatahang lakas, at dahan-daang lumalakas ang impluwensya ng mga slasher. Si Mr. J. Sang-yu, na nagmana ng kanyang yaman mula pa sa kanyang pamilya bago pa man ang zombie outbreak, ay hindi naging eksepsyon sa patakarang iyon. Darating ang panahon na bawat makapangyarihang pamilya ay kakailanganing magkaroon ng isang slasher sa loob ng kanilang pamilya. Kaya sinabi ni Cholsa, kaya ba niya ipinadala ang batang iyon para magtrabaho sa kumpanyang ito? Dito ay agad nagpakilala ang batang si Hai-Hayu, isang Class E slasher at may napatay ng 7 zombie. Dahil dito, naiinis na nagsalita si Cholsa. Ano? Class E slasher. Ibig sabihin wala pa siyang napatay na zombie sa labas ng pader. Bukod sa mga pinatay niya sa practice. Hindi tayo nagpapatakbo ng kindergarten dito, malinaw ba? Agad namang sumagot ang bodyguard ni Hai-Hayu, hindi mo kailangang alagaan siya. Trabaho ko yan. Ipinakilala ang lalaki bilang si Jan Sogo, kilala bilang Doberman, isang Class C slasher na may 5,721 na napatay na zombie. Naiinis na sumagot si Cholsa, may kasama pa siyang yaya. Alam mo, wala na akong pakialam. Lumayas na kayo. Huwag na kayong tumanggap ng mga request na ganito, maliwanag ba? Akala ko ba may pera tayong reserba at parating na ang mas maraming trabaho? Ibalik nyo ang pera ng investor na yan dahil hindi ako mag-aalaga ng bata. Ngunit kalmado lang na sagot ni Hai-Hayu. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pera nyo sa kumpanya, pero tingin ko hindi uobra yan, sir. Ang ama ko ang CEO ng Yuchien Group. Personal siyang nag-invest ng 200 bilyong won, at ginamit niya ang impluwensya niya para mapasok pa ang karagdagang 200 bilyong won mula sa kumpanya niya rito. Kaya sumabat si Ari Min, nagastos na natin ang perang yun noong humiwalay tayo sa Choi at Jiang Company. Kaya sa tingin ko, kailangan nating tanggapin ang request na ito, sir. Dahil dito, lalong sumama ang loob ni Cholsa habang iniisip. Itinatag ko ang kumpanyang ito para makalayo sa mga makapangyarihang taong gusto akong kontrolin, pero wala talagang nangyayari ayon sa gusto ko. Kaya sinabi niya, kung tungkol lang sa pag-hire sa kanya, payag na ako. Hindi naman natin kailangang bigyan siya ng trabaho, di ba? Ngunit natatawang sagot ni Ari Min, tungkol dyan, sir. May kahilingan ng Yuchien Group na si Hai-Hayu ay dapat mabigyan ng sapat na dami ng trabaho, at ikaw mismo ang personal na mag-training sa kanya. At dito, tuluyang sumabog sa inis si Cholsa at napasigaw ng, hindi. Ilang oras ang lumipas, ipinakita ang underground training area ng Slasher Company fence. Nagsimula nang magsalita si Cholsa, simulan mo sa pagpalo sa mga dummy. Mahalaga yan para matutunan mo ang tamang distansya at maasa ang galaw mo. Ulit-ulitin mo hanggang sa mapagod ka. Ngunit bigla siyang tinawag ni Hai-Hayu, na ikinabaling ni Cholsa ng tingin. Sabi ni Hai-Hayu, sir, matagal ko na pong ginagawa yan, nag-ensayo ako sa mga dummy bago pa tayo magkita. Gusto ko pong kayo na lang ang makalaban ko, sir. Kita ang pagkainis sa mukha ni Cholsa habang sumagot. Makipaglaban sa'yo. Linawin ko lang, ang tanging dahilan kung bakit tinutulungan kitang mag-training ay dahil sa investment, hindi dahil magaling ka. Ngunit sagot ni Hai-Hayu, kung matalo po ako ng tuluyan. Aalis na kami ni Jansu sa kumpanya. At kukumbinsihin ko rin ang tatay ko na huwag bawiin ang investment niya. Sumagot si Cholsa, ibig sabihin may gusto ka rin na kapalit. Sumagot si Hai-Hayu, kung ako ang manalo, gusto kong may sama kami ni Jansu sa susunod mong trabaho, sir. Sa isip ni Cholsa, ang ganda ng alok niya, parang pinaghandaan niya talaga ito. Siguro may tinatago siyang galing, o kahit man lang panlilin lang. Mas maganda kung may tangka siyang mandaya, para mawasak ko na agad ang ilusyon niya. Pero kung may potensyal nga siya, baka pwede ko pa siyang sanayin ng totoo. Kaya agad na pumayag si Cholsa at nagsalita. Magbihis kayo ng full gear at magkita tayo ulit dito sa loob ng 30 minuto. Kasama ka rin, yaya, maghanda ka. Makalipas ang 30 minuto, makikitang handang-handa na si Hai-Hayu para sa laban. Pati si Jan Sogo ay nakaayos na rin.
Muling nagsalita si Cholsa. Simple lang ang patakaran. Sabay kayong aatake sa akin. At ibigay ninyo ang buong puwersa ninyo. Huwag kayong mag-alala kung masaktan niyo ako. Hinanda ni Haihayu ang kanyang mini chainsaw. Ganoon din si Jansogo, alerto na rin. Sabi ni Cholsa, ano, magsisimula ba kayo o gusto niyong ako ang lumapit? Sa isip ni Haihayu. Hindi niya kami siniseryoso. Kung oo, hindi niya sana sinabi na pwede akong gumamit ng chainsaw. Pero hinamon ko talaga siya, dahil may nakahanda na kaming estratehiya para pabagsakin ka, Shovel Guy. Kaya kalmadong sinabi ni Haihayu na magsimula na sila. Subalit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Kaagad na tinamaan si Jansogo ng isang atake. Dito ay makikita na halos tumalsik agad si Jansogo sa lakas ng pag-atake. Kaya nang sandaling iyon ay hindi makapaniwala si Haihayu sa bilis ng pangyayari. Habang makikita si Jansogo na nakadikit na sa pader, narinig niya si Cholsa nagsalita. Anong problema? Hindi ba gumagana ang plano mo? Kasabay nito ay pinaliwanag na si Cholsa Kim ay isang Class A slasher na mahilig sa hamon. Habang nasa isip ni Haihayu, siguradong sigurado ako, 200%, na sasabihin niyang magsanib puwersa kami laban sa kanya. Mabilis si Jansogo, at ako naman ay may chainsaw na kayang magdulot ng matinding pinsala sa bawat tama. Kaya't magsasama kami sa pag-atake hanggang sa makita namin ang tiyempo para gamitin ang sword breaker laban sa kalasag ni Janso, para makuha ang sandata ni Shovel Guy. Kapag naipirmi ang kanyang sandata, pwede ko nang ipanalo ang laban. Kaya pinaliwanag pa na, si Haiha ay mabilis na makakaangat bilang kanang kamay ng isang Class A slasher. At magiging isang super rookie sa slasher industry, na magbubukas ng daan para sa Yuchien Group na maipakita ang impluwensya nila sa negosyong ito. Yun ang plano ni Haiha. Pero ang bawat plano, kahit gaano pa kaayos, nawawasak sa unang bugso ng realidad. Dahil dito ay agad na naghanda na si Haiha upang umatake. Habang iniisip ni Cholsa, ang kanyang pag-atake, sobrang bagal at ang lambot. Kung ganyan ang galaw niya, baka ma-infect siya bago pa makapatay ng isang dosenang zombie. Makikitang madali lamang naiwasan ni Cholsa ang atake ni Haihayu. Kaya naisip ni Haihayu, hindi ko siya tinamaan, mawawala ako sa balanse. Dito ay makikitang aakmang aatake si Cholsa sa kanya. Kaya agad na napapikit si Haihayu, tila tanggap na ang pagkatalo. Subalit nagtaka na lamang siya nang walang nangyari. Kaya naisip niya, huminto siya. Pinapalampas ba niya ako dahil baguhan ako? Bigla na lamang napangisi si Cholsa. Kaya nagtaka si Haihayu habang iniisip, tinatawanan niya ba ako? Biglang binitiwan ni Cholsa ang kanyang armas at nagsalita. Mas masahol ka pa sa taong nawala ng malay sa unang suntok. Hindi ka karapat-dapat sa palako. Akala mo ba biro ang pagiging slasher? Mayaman daw tatay mo, di ba? Siguro kumakain ka ng masasarap na pagkain habang nasa loob ka lang ng ligtas na pader. Kaya mo siguro minamaliit ang mga taong lumalabas araw-araw na may kasamang panganib. Yung reputasyon ng mga slasher ngayon, binuo yun ng desperado nilang pakikipaglaban para mabuhay. Gusto mo ring agawin yun sa kanila. Turuan muna kita ng leksyon bago kita sipin palabas ng kumpanya. Agad na sinuntok ni Cholsa sa mukha si Haihayu. Sa lakas ng tama, halos tumalsik ito. Kasunod agad nito ay isa pang malakas na atake, at diretsyong tumama sa tagiliran niya. Kaya naisip ni Haihayu, masakit, pero hindi lang katawan ko ang nasaktan. Mas masakit yung mga sinabi niya. Ito na lang ba ang kaya ko? Sa isang flashback, makikita ang kanyang ama na malamig na nagsalita. Isa kang anak sa labas, kaya wala kang karapatang humingi ng anuman. Pero bibigyan pa rin kita ng huling pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Ang nanay mong mangmang, hindi man lang naipasa ang talino ko sa'yo. Pero tingnan natin, kung namana mo man lang ang tapang ko. Kasunod nito, makikita si Cholsa na malakas na sinipa si Haihayu. Dahilan upang masira ang kanyang chainsaw at tumilapon siya patungong pader, naisip ni Haihayu, pati siya, nadismaya rin sakin. Ganito na lang ba talaga ako, walang pag-asa? Sa paglapit ni Cholsa, malamig nitong sinabi, huwag mong gawing biro ang pagiging slasher. Ito ay trabaho ng mga taong desperado. Umuwi ka na, bata. Habang aakmang lalayo na si Cholsa, bigla niyang napansin ang pagkakapulupot ng chain sa kanyang leeg. Mabilis siyang nakaiwas sa paparating na atake. Sa kanyang paglingon,
Nakita niya si Haihayu, nakabangon na muli. Seryosong niyang sinabi, "Tama ka, sir. Hindi ko kailanman naranasan ang magutom o ginawin. May mga taong namamatay sa labas ng pader dahil doon. At wala akong alam sa pakiramdam nila dahil ipinanganak akong mayaman. Pero, may dahilan din ako kung bakit ako desperado." Sa isang flashback, makikita si Haihayu habang pinagmamasdan ang kanyang ina na umaalis mula sa kanilang tahanan. Wala siyang magawa ng sandali na iyon. Tanging ang sakit at kalungkutan ang nararamdaman. Kasabay nito, maririnig ang boses ng kanyang ama, "Nakakatawa, anak. Iniwan ka ng ina mo dahil sa kakulangan mo sa talento. Pero hindi lang yan. Mananatili ka rito dahil ikaw ang anak ko. Ang ina mo, pinalayas ko dahil pinanganak kanyang isang walang kakayahang bata. Hindi siya pamilya mo. Tandaan mo ang nakita mo ngayong gabi. Kung mananatili kang ganito, isang talunan, hindi na kayo magkikita." Sa isang silid ng kanilang bahay, makikita ang mga larawan ng mga mataas na katungkulan. Agad na sinuntok ng ama ni Haihayu ang isang larawan habang nagsasalita siya. Sabi nila, "Pinatay ang pang-apat kong anak sa Ulgen. Ito na ang pagkakataon mo, Haihayu. Siguro may swerte ka rin pagkatapos ng lahat. Ibabalik ko ang nanay mo sa bahay kung magiging kilala kang slasher." Muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan, at makikita si Haihayu na nagsasalita. "Wala ring pagkakaiba sa akin. Huling pagkakataon ko na ito." Subalit, mabilis na naiwasan ni Cholsa ang atake ni Haihayu. Kaagad na kumilos si Cholsa ng napakabilis, ikinagulat ni Haihayu nang bigla niyang makita si Cholsa na nasa mismong harapan na niya. Habang iniisip ni Haihayu, "Naaalala ko na kung bakit kailangan ko siyang talunin, pero hindi yata sapat ang mga ito para makahabol sa agwat namin. Pasensya na, Mama." Subalit makikitang biglang huminto si Cholsa ng sandaling iyon, bagay na labis niyang kinataka. Nagsalita si Cholsa, "Gusto ko ng ganyan." Akala ni Haihayu ang tinutukoy ay ang mga kadena. Itinanggi agad iyon ni Cholsa at sinabing, "Hindi, yun ay sobrang tanga mo. Ang gusto ko, yung itsura ng mukha mo. Yung willpower mo. Yung emosyon na matagal mo nang pinipigilan. Yung diwa ng paghihimagsik." Kasabay nito, pinaliwanag na kahit magkaiba ang edad, estado sa buhay, at pinagmulan nila, naramdaman ni Cholsa na si Haiha ay hindi nalalayo sa kung sino siya noon. May isang bagay na nawala sa kanya, at desperado siyang mabawi iyon. Sa madaling salita, balang araw, makikilala din siya. Kaya muling nagsalita si Cholsa, "Hindi na kita palalayasin sa kumpanya. Pero kapalit niyan, seryosohin mo ang training mo." Nagulat si Haihayu sa narinig. Hindi niya akalaing bibigyan pa siya ng pagkakataon. Kaya buong puso siyang nagpasalamat sa ating bida. At isa pa, dagdag ni Cholsa, "Itigil mo na rin ang pagyayabang ng pera mo. Walang ibang kinaiinisan ang mga slasher kundi ang mga rich kid." Kaagad namang sumunod si Haihayu. Buo na ang desisyon niyang patunayan ang sarili. Dito ay makikita ang matinding pag-eensayo ni Haihayu kasama si Jansogo. Sa gitna ng kanilang paglalaban, agad na napansin ni Haihayu ang paparating na atake ni Jansogo kaya mabilis siyang napaupo upang makaiwas. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi, agad siyang sinundan ni Jansogo ng isa pang mabilis na pag-atake. Subalit, laking gulat na lamang ni Jansogo sa sumunod niyang nakita, nakangiti na napigilan ni Haihayu ang kanyang atake gamit ang sariling sandata. Kaya naisip ni Jansogo, iba na ang kilos ni Haiha mula nang nakipag-sparring siya kay Cholsa Kim. Bahagi nito'y dahil sa pagtuon niya sa pagpapalakas ng katawan at resistensya nitong mga nakaraang araw. Noon, puro hampas lang ang alam niya, pero ngayon, sinisigurado niyang bawat galaw ay may kabuluhan. Dito naman ay si Haihayu na ang umatake, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Jansogo. Napaisip siya, kita sa galaw niya ang bagong pangunawa sa laban at ang matinding kagustuhang manalo. Paanong nagbago ng ganito kalaki ang teknik niya sa loob lang ng isang linggo? Paanong kayang magbago ng isang tao sa ganitong ikling panahon? Sa hindi inaasahang pangyayari, napunta si Jansogo sa isang sulok. Nagulat siya kung paano siya nadala roon, at nang lingunin niya si Haihayu, agad na umatake ito sa kanya. Mabilis namang inihanda ni Jansogo ang kanyang kalasag at napigilan niya ang atake ni Haihayu. Dito ay makikita kung gaano kaseryoso ng dalawa sa pagsasanay.
Subalit bigla na lamang sinipa ang paa ni Haihayu, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Napainda siya agad sa sakit habang naiinis na sinabi. Konti na lang. Sino bang demonyo ang gumawa nun? Biglang narinig niya ang boses ni Cholsa. Ako yun, gago. Matigas ang tono habang nilapitan siya nito. Sinabi ko sa yung mag-ensayo sa pakikipaglaban sa mga zombie. Sinong nagsabi sa yung makipag-sparring sa kapwa-tao? Sumagot si Haihayu. Akala ko okay lang, kasi ikaw rin naman, may nakalaban na ng mga slasher dati. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Cholsa at agad siyang sinuntok sa ulo habang pasigan na nagsabi. Yung mga laban na yun, espesyal na kaso yun. At sa tingin mo ba makakalaban ka ng mga slasher kung ni isang zombie hindi mo pa mapatay? Matuto ka munang maglakad bago ka matutong magbisikleta, bata. Subalit sa isip ni Cholsa. Pero naiintindihan ko kung bakit siya kumpiyansa. Halata sa bawat kilos niya, mas lumalakas at mas bumibilis siya araw-araw. Sa tingin ko, kaya na niyang tumulong sa aktwal na laban. Kaya't diretsong sinabi ni Cholsa. Magbihis ka at sumunod ka sa akin. May pupuntahan tayo. Kaya napatanong si Haihayu. Saan tayo pupunta? Ngunit hindi pa siya natapos magtanong, may napansin si Cholsa sa kasuotan niya. Tila nairita si Cholsa at agad nagsalita. Bakit wala kang suot na damit? Hindi ba sinabi kong mag-ensayo ka na parang totoo ang laban? Napangiwi na lang si Haihayu sa sakit. Makalipas ang ilang oras, nasa harap na sila ng Jagalki Market Small Enterprise Association HQ. Habang makikita ang Jagalki at Gokhi Market Area, abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain. Tahimik na naglalakad ang grupo ni Cholsa, balot na balot ang mga katawan nila sa kasuotan. Habang naglalakad, inis na sinabi ni Cholsa. Gaano pa ba kalayo to? Asan ba si Sarangan? At sobrang init dito. Sumagot si Arimin. Malapit na tayo. Alam kong nakakairita ang init, pero huwag niyong aalisin ang mga hood niyo. Paalala lang, nasa teritoryo tayo ng ibang slasher group. Kung mahuli tayo, baka hindi na tayo makalabas ng buhay. Pero bigla siyang may napansin sa kalayuan, si Sarangan. Pagkalipas ng ilang saglit, nagsalita si Sarangan. Alam ko kung anong iniisip niyo. Mas madali sana kung tinawag na lang namin ang blacksmith at papuntahin na lang siya sa opisina natin. Pero hindi pwedeng umalis ang matanda sa Jagalki Market. Bantay sarado siya ng mga tao roon para hindi makuha ng ibang grupo. Mahirap kumuha ng schedule sa kanya, kaya sumunod na lang kayo at magpasalamat kayo. Subalit sa isip ni Cholsa, tila isa itong legendary blacksmith. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sarangan. Sa totoo lang, imposible sana siyang makilala kung hindi kami ni Jingo Park galing sa Small Enterprise Association. Pero, sino yang bata na yan? Ngayon ko lang siya nakita. Naiinis na inisip ni Haihayu. Tinawag niya akong bata, mas maliit pa siya sakin. At saka sumagot si Cholsa. Ako na ang mentor niya ngayon. Kaya nagtatakang sinabi ni Sarangan. Nagtetrain ka na agad ng alagad. Sinabihan ka ba ng mga doktor na malapit ka ng mamatay? Sumagot si Cholsa. Hindi. Wala namang ganon. Tinuturuan ko siya dahil kakaunti lang ang mga matinong slasher na pwedeng kunin. Maraming gustong pumasok, pero karamihan sa kanila ay class C o D lang. Sumagot si Sarangan. Tama. Binabayaran ng mahal ng mga kalaban natin ang mga class B pataas para manatili sa kanila. Sagot naman ni Cholsa. Kaya nga kailangan nating sanayin ang mga tao na meron na tayo para mas lumakas pa ang kumpanya. Yan ang iniisip ko. Kaya huwag kang magsanay ng solo sa labas at magpapakita lang tuwing may mission. Kumuha ka ng isa sa mga trainee natin at turuan mo rin. Sumagot si Sarangan. Sigurado akong napansin mo na noong nasa Uljan tayo, hindi talaga ako marunong makitungo sa tao. Mas pipiliin ko pang sumugod sa grupo ng zombies mag-isa kaysa mag-train ng kahit sino. Sagot ni Cholsa. Ginawa kitang isa sa mga direktor, kaya yan man lang ang pwede mong itulong. Sumagot si Sarangan. Oo, binigyan mo nga ako ng konting kapangyarihan, kapalit ng sandamakmak na responsibilidad. Dito ay sinabi ni Arimin kay Haihayu. Dapat makilala mo ang lahat para hindi ka malito kapag nasa field na tayo. Yung maliit na babae, si Director Sarangan, isa sa mga nagtatag ng kumpanya. Yung malaking lalaki sa likod natin, si Director Pedro Cho, isa rin sa mga tagapagtatag. At ang lalaki sa unahan ay si Director Jingo Park.
Kaya natatawang nasabi ni Haihayu. Lahat sila ay mga high-ranked slasher na may malalaking naiambag sa labanan sa Ulgen. Parang hindi ako bagay dito. Sumagot si Arimin. Kung ganun, pagbutihin mo pa para hindi mo na maramdaman yan. Pero dapat mo ring malaman na ang chief ay bihirang magbukas ng loob sa iba dahil sa nakaraan niya. Ang makuha mo ang pagtanggap at personal na pagtuturo mula sa kanya, malaking bagay na yun, kaya huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kasabay nito ay nagsalita si Cholsa. Nandito na tayo. Dito ipinakita ang Jag Alki Market Small Enterprise Association's Equipment Factory, Brotherhood Steelworks. Agad nilang binuksan ang pinto. Kasabay ng pagpasok ng grupo sa loob, mapapansin na napapatingin si Haihayu sa mga kagamitan sa paligid. Habang abala siya sa pagtingin, may napansin si Cholsa sa unahan. Doon ay makikita ang isang matandang lalaking nakahiga sa harapan nila. Dito ipinakilala ang matandang iyon bilang si Mr. Metal Filings, ang craftsman ng Brotherhood Steelworks weapon. Kaya nasabi ni Cholsa sa isip niya, ito na ba yung tao? Hindi siya mukhang tulad ng iniisip ko. Agad namang nilapitan ni Sarangan si Metal Filings at magalang na bumati habang nagpapakilala. Narito ako para kunin ang mga armas na in-order ni Granny Jonghua. Sumagot si Metal Filings. Ikaw ba yan, Sarangan? Sandali lang. Pagkasabi nito, agad siyang umalis sa kanyang pwesto. Kaya napatanong si Cholsa. Granny Jonghua, sinabi mo bang ang head mismo ng Small Enterprise Association ang nag-order ng mga armas? Paano kung mabuking tayo? Nakangising sagot ni Sarangan. E di siguraduhin nating hindi tayo mabuking, o kung gusto mo, manatili ka na lang sa loob ng Gimhae Chicken. Kasabay nito, makikita si Metal Filings na may itinutulak na bagay. Habang may kinukuha siya, nagsalita siya. Una, ito para kay Sarangan. Ang double hatchet ay magandang sandata, pero hindi ka makakabigay ng malakas na puwersa dahil maikli ang hawakan nito. Ngayon, pwede mo na itong icon ekta para magkaroon ng mas mahabang hawakan. Pwede mo pa itong iikot na parang pares ng blades ng blender. Kasabay nito, tinawag ni Metal Filings si Jingu Park at sinabi sa kanya. Hindi ka naman lumalaban sa unahan kaya ginawa kita ng flare gun para magbigay ng signal kapag may pagbabago sa sitwasyon. Yung may kulay ay mga flare, pero yung mga itim, mga shotgun shell yan. Isipin mo na lang na paraan yan para ipagtanggol ang sarili mo. Palitan mo lang ng bala kapag kailangan. Pagkatapos, humarap siya kay Pedro Cho at sinabi, para sa'yo ito, big guy. Gamit ko ang parehong alloy na ginamit ko sa ginawa kong gamit ni Dok Cheljang. Huwag kang mag-alala, mas mauubos ang katawan mo bago pa masira ang armor at gauntlet na yan. Sunod niyang tinawag ay ang ating bida at sinabi, eto na. Subukan mong iwas-iwas. Dito, agad na kinuha ni Cholsa ang kanyang bagong pala. Sa isip niya, magaan pero matibay. Gumamit kaya siya ng bagong materyales. Kaya agad niyang tinanong, pareho pa rin ang disenyo, medyo mas malaki lang. Materyales lang ba ang pinagbago mo? Sumagot si Metal Filings. Hindi lang yun. Ay twist mo ang hawakan ng pala sa kalahati. Tapos subukan mong iwas-iwas ulit. Bigla na lamang may tumunog mula sa mismong pala ni Cholsa ng sandaling yun. Nagulat siya sa nakita niya, isang bahagi ng pala ang biglang tumalsik na halos muntik nang tumama sa kanyang mga kasamahan. Narinig kong nagtali ka raw ng lubid sa pala mo. Ngayon, may built-in na chain na yan. Paliwanag ni Metal Filings. At sa huli, sabay pinakita niya ng isang armas. Kaya dito ay nagtataka si Haihayu kung bakit inaabot sa kanya ang armas na iyon. Kaya sinabi ni Cholsa, kunin mo na. Nagulat si Haihayu. Para sakin ba ito? Sumagot si Cholsa. Sinira ko yung chainsaw mo, di ba? Kaya yan na ang kapalit. Dagdag ni Metal Filings. Mas magaan to kaysa sa luma mo, at dapat mas matibay dahil simple lang ang mekanismo. Ito ang pinakamahirap i-disenyo sa lahat. Makikita ngayon si Haihayu na masaya sa kanyang bagong sandata. Kasabay nito, sinabi ni Cholsa kay Metal Filings. Salamat sa lahat. Magkano ang babayaran namin? Sumagot si Metal Filings. Ang bayad. Teka, itanong mo na lang sa kanila. Pagkasabi nito, makikita ang isang tauhan na dumating sa kanilang lokasyon. Dito ay makikita ang iba pang mga dumating na kalalakihan, habang sinasabi ni Madam. Kaya't basta na lang kayong pumasok sa teritoryo ko at naglakas loob pang bumili ng mga armas dito.
Lumalaki na ata mga ulo ninyo, mga bata.